So nag-invest siya na 450,000 sa kanyang business na yung pag-organize ng mga kasal or yung mga wedding. So ano magiging entry natin? So wag natin kakalimutan yung date. So May tapos 1. Anong description natin? So siyempre kapag nag-i-invest ka, ano yung tumataas? Ano yung nadadagdagan? Ano rin yung isa pa nadadagdagan? So dito yung palagi dito may rules of debit and credit. So kapag nag-increase ang asset, debit. Pag nag-decrease naman po ang asset, credit. Pag naman sa capital, kapag nag-increase yung capital account, credit. Kapag naman nag-decrease ang capital account, debit. So in this case, nag-increase yung asset natin. So which is yung particularly account title niya ay cash. Tapos indent tayo dito. Anyari ito, desena, huwag kakalimutan yung comma, capital. So in this case, i-indent natin siya dito. Indent natin. So yan, medyo malaki nga lang yung indent. So in this case, dito lalagay tayong explanation kahit kung ano yung sa tingin nyo ano nangyari doon sa transaction. So in this case, investment of the owner. Yan. To record, mga ganon. To record investment of the owner, pwede rin yun. Kaya initial investment, kasi simulaan niyang yan, paglalabas niya ng pera, capital para sa kanyang negosyo. So sabay na rin natin, indent natin. Yan. Parehas lang yung dapat always yung debit at credit side natin ay balance. So hindi ko pwede mag-proceed sa next transaction kung hindi balance yung debit at credit mo. So in this case, 450,000 yung naging investment niya. That's in cash yung investment niya, cash investment, parang ganon. 450,000 450. Yan. So huwag natin kakalimutan yung peso sign. Gawin natin peso sign to para dapat peso sign yan. Yan. So I represent to you, yan ang journal entry natin pag magawa tayo ng sa mga capital, about sa investments. Yan po ang journal entry natin. So as usual, ganun pa rin yung date, May, tapos kailan, May 2. So May 2, tapos syempre nang utang ka, so may matatanggap ka cash. So maaari yung iba pwedeng i-treat to na bank loans payable o kaya loans payable. Pwede rin na siya, kasi sa bangko mo naman siya inutang, pero dito may sinabi issue the promissory note. So sa pamamagitan ng promissory note, babayaran mo yung utang mo. So yung liability mo in this case, magiging account title natin dyan ay notes payable. Bakit po? Kasi po meron tayong pag as usual naman, kapag nag-issue ng promissory note, di ba? Ganun yung sinasabi sa atin ng teacher natin. Kapag nag-issue ng promissory note, notes payable kaagad. O kapag si customer naman yung nag-issue ng notes payable,
ng promissory note, ano ang tawag doon? Sa'yo, magiging treatment mo doon, notes receivable. Kapag si customer, in this case, ikaw yung nag-issue ng promissory note. So, notes payable. So, indent pa rin natin to. Then, tapos, ano ba nangyari doon? Sabihin na natin, acquired a loan from Metrobank. Pwedeng ganyan. Depende kung ano yung magiging treatment mo. Acquired a loan from Metrobank. Depende kung anong magiging explanation mo. Acquired a loan from Metrobank. So, magkano yun? So, magkakalimutan palagi yung sa monetary unit principle. Siyempre, as usual, dapat merong sign. 480,000 480,000 480,000. So, yan na po ang journal entry natin pagdating sa mga utang. So, sabihin natin ang date natin. So, let's assume December 31. Re-record tayo. So, basahin natin yung problem. The repair shop sent invoice for rendered repair services amount 35,000, which is collectible on December 25, 20. So, sabi, yung repair shop ay nag-send lang ng invoice. So, meaning ay wala pa siya natanggap na cash. Nagbigay lang siya ng invoice. Tapos nakaset sa invoice na yun yung amount ng services na na-render. Tapos makokolekta yun sa December 25. So, yung payment. So, ang magiging recording natin, so, unahin natin debit, credit, 35,000. Yan, 35,000. So, dapat laging balance yan, yung debit at credit. So, ano yung debit natin? Accounts receivable. Tapos, indent tayo. Repair income. O kaya, sabihin natin service revenue, pwede rin. Under yun. Kung gusto mo maging specific, pwede rin yun. So, to record services on account. So, i-assume natin yung date ay December 31. Yung niya, magre-recording siya. Adjusting entry, December 31. Ang re-record natin dito ay yung nagamit na, yung portion na nagamit. Paano naging 1,000? So, minus na natin 6,750 minus 1. 5,750 minus 1,000. So, 5,750 lalagay natin dito. 5,750 yung amount na nagamit niya. 5,750 oh. So, para bawasan yung office supplies, i-credit natin siya kasi yun yung portion na nagamit. Office supplies. Then, magiging expense na natin siya kasi nagamit na. So, office supplies expense kasi yung given ay office supplies. So, indent lang.
to make adjustments for office supplies. So yun yung magiging niya, explanation. Ang initial journal entry niya ay asset. So para mabawasan yung asset, gagawin mo na siyang advertising expense na siya kasi nagamit na yung portion ng advertising na binayaran mo in future or in advance. So advertising expense and then our credit also, bawasan na yung prepaid advertising, magiging expense mo na siya. So ayan, with advertising yan. So ilagay na natin yung compute natin na total. So good for 1 month lang yung na-compute natin. So magkano? 7,377 77.30, round up na natin 0.38. So the same rin dun sa kabila kasi total yung debit at credit. Okay, so ayan, journal entry pa rin. So ito naman yung pagbabayad in advance. So ganun pa rin, kailan naganap yung transaction, May 1 tapos ng entry natin. So syempre ito may madadagdag tayo na yung account title, which is prepaid rent. Prepaid, from the word prepaid, ibig sabihin binayaran mo ito. Pre means before paid, binayaran mo siya in advance. In this case, treat natin siya na asset. Prepaid rent, tapos yung credit natin. Siyempre may nag-increase yung asset kasi meron kang in the future na mabe-benefit. So tapos cash kasi nagbayad ka ng renta in advance. So magiging natin dito, palaging as usual indent natin. So cash, tapos paid 2 months rent in advance. Yung pwedeng gano'n. Depende kakaintindi mo dun sa transaction na naganap. So antay lang natin. Then tapos same 12,000 pa rin. 12,000. Siyempre ganun din ang credit mo. Kasi ito yung mga ginagawa natin, ito yung mga single entry, simple entry pala to. Kasi may dalawang uri ng pagjo-journal, may simple tsaka may compound entry. Ganun. Dito kasama to sa mga double entry bookkeeping. So 12,000. So yun ang journal entry natin.